Ang lindol sa Mindanao, hindi lang ito balita. Isa itong babala. Dahil ayon sa eksperto, may mga lugar sa Pilipinas na kayang lumikha ng magnitude 8 na lindol. Meron ka pang napakalaking tsansa na magkaroon pa ng mas malaking earthquake. Kapag dumating ang the big one sa inyong lugar, saan ka tatakbo? Ligtas ba ang gusaling kinaroroonan mo? O isa ka sa matatrap sa mga guho? Good morning po, Secretary Solidum. Unahin na po agad natin yung malaking nangyaring disaster dito sa atin sa bansa, sa Mindanao. Ano po yung pinagmulan ng 7.8 magnitude na lindol sa Mindanao area? Yung nangyaring lindol sa may southern Mindanao ay sanhi ng tinatawag naming subduction process o pagsubsob ng dagat ng Celebes o ng Celebes Sea pailalim sa kanlurang bahagi ng southwestern Mindanao tulad ng probinsya ng Sarangani, ganon din sa hanggang Sultan Kudarat, hanggang sa north yan. Ito ay tinatawag nating pagsubsob sa tinatawag nating Cotabato Trends. At itong pagsubsob na to, kung titingnan natin na mabuti, pagpasok niya pa ilalim, nagkakaroon niya ng syempre friction at hindi naman tuloy-tuloy ang pagpasok niya sa ilalim. Kaya minsan nagkakaroon siya ng pagpigil at nagkakaroon ng pagbukol sa ilalim ng dagat kasi natutulak niya pa ilalim ito. Kapag ngayon biglang sumubsob pa ilalim yan, na-release yung friction, magre-rebound ngayon yung nasa ibabaw na bato at mapapaangat niyan tubig. So yung biglang pagsubsob, magre-release ng lindol, ito na ngayon yung naramdaman natin na magnitude 7.8 na earthquake, mararamdaman ng ating mga kababayan sa malapit sa epicentro, malakas, at sa malayo, mararamdaman rin. Kasabay nun, pag-angat ng bato sa ilalim ng tubig, sa harap ng Sarangani ay paangat ng tubig at yun ang nagdulot ng tsunami. Kaya may bukol yan na mapapaangat yung tubig dito, yung tubig sa unahan ay aatras. Kasi napaangat mo yung tubig kung saan nandun yung earthquake epicenter, umatras and then bumalik. Yun na yung naging tsunami. Yung una pong nilabas ng PHIVOLCS, 7 magnitude, tapos biglang in-update ng 7.8. Bakit po ganun kalakas yung naging lindol doon sa area po na yon? Ano po ang nakikita nating naging reason? Bakit nagbago yung Hindi po, yung lakas po niya, Secretary. Bakit ganun kalakas? Po. Ang lakas ng lindol ay depende sa haba ng pagbitak ng lupa at laki ng pag-angat sa ilalim. So ibig sabihin, kunyari lang may papel ka, may pad paper ka, pag pinunit mo yon may enerhiya kang ginamit. Kabaliktaran naman ng lindol. Parang pinunit mo yung papel o yung lupa at nag-release ng energy. Yes, Okay? So ngayon, kung binigyan naman kita ng mas malaking papel, kartolina, gusto mong punitin, mas marami kang enerhiyang kailangan. So baliktarin natin, kung mas mahaba ngayon ang pinunit mong mga bato, mas maraming enerhiyang ilalabas. So, unang-una, the longer and the wider the area na naapektuhan ng pagbitak ng bato sa ilalim, mas mataas ang magnitude. Kaya kunyari, sa lupa ang isang lindol nangyari, pwede nating masabi na kapag mas mahaba ang rupture o pagbitak ng bato, mas mataas ang magnitude. Kapag mas maikli, mas maliit ang magnitude. Kasi yung energy na na-release ay mas maliit. Kaya nga pwede nating masabi, base sa haba ng rupture o pagbitak ng bato o yung haba ng fault, pwede nating masabi, base sa haba, ganito ang magnitude na pwedeng ipakawala ng fault na yan. Kaya kahit hindi pa natin masasabi na kung kailan magkakaroon ng lindol exactly, meron tayong information base sa pagmamapa ng mga fault o haba ng trends, yung estimate ng malaking lindol na pwede niyang ipakawala at batay doon sa magnitude na yon, pwede tayong mag-simulate
mag-estimate ng mga mararamdamang pagyanig, ito yung intensity of ground shaking, at makikita natin ano yung epekto nito sa mga bahay, mga gusali, sa infrastruktura. So overall, magkakaroon tayo ng tinatawag na impact scenario base doon sa estimate natin ng magnitude. So hindi tayo totally blind. Kaya ang DOST-FEVOX ay nagsasabi na kapag ganitong trends na ito, ganitong fault, posibleng ganito kalakas yung mangyayaring paglindol at kailangan nating paghandaan. Nakakapagbigay tayo ngayon ng mga earthquake scenario na dapat gagamitin natin sa kahandaan. Na-base na rin yan sa mga nagdaan na rin nangyari. Base sa mga nagdaang nangyari ng mga paglindol, hindi lang sa Pilipinas, Kundi sa at yan ay sa buong mundo. Meron tayong tinatawag na empirical relation, no? Base sa mga experience natin sa iba't ibang mga lindol sa buong mundo, at base sa observation ng magnitude, no? At epekto, meron tayong mga relationship na nagagamit ngayon. Yun na yun, parang nagiging reference na rin natin siya Yes. para mag-come up doon sa mga pinapakita na possibility. Possible na lakas na mga Na mangyari. posibleng malalakas na lindol bawat lugar sa Pilipinas. Ito yung tawag natin ay earthquake scenario. Kaya kung napakinggan mo na yung the big one, Opo. yung the big one ay depende kung nasa ang lugar ka. Pwedeng merong sariling big one ng Metro Manila, may sariling big one ng Southern Mindanao, Davao, Cebu, Iloilo, iba-ibang lugar. Depende na yan dyan sa earthquake generator, yung fault na nandyan o malapit, o yung, di kunyari ay yung trends na nasa karagatan, may kanya-kanyang senaryo tayong dapat gagamitin para maghanda. Opo. Yung pong Cotabato Trench po, historically, kailan po siya huling gumalaw bago po yung itong nangyari nung June 8? Marami ng mga malalakas na paglindol na nangyari dyan sa lugar na yan. Dyan sa may Sarangani. Ang huli kong matandaan ay 2023. No? Mga November magnitude 6.9. And then noong 2017, mga April naman ng 2017, may magnitude 7.2. Pero hindi ganoon karami ang naapektuhan. May mga namatay din. Pero hindi ganoon kalaki. So, dyan sa harap ng Sarangani, yan yung pinakahuling malakas. But 50 years ago, dyan sa may Sultan Kudarat naman, sa may Lebak Sultan Kudarat, farther northwest ng epicenter, nagkaroon ng magnitude 7.9, sabi nila 8.1 na lindol, August 17, 1976. So 50 years ago, may at least mas malakas ng konti na nangyari. At doon, napaangat talaga yung tubig ng mas mataas. Nagkaroon ng tsunami na 9 na metro. At dumating yung pinakaunang alon, yung first tsunami wave, 2 to 5 minutes after the earthquake, nangyari yun midnight. Kaya yung mga naapektuhan tao natutulog. At ang estimate na namatay ay mga 5,000. Ang mga estimated na nawala o nasugatan, mga 8,000. Kaya yun yung pinaka-worst na earthquake experience ng Pilipinas. Pinakamaraming namatay, pinakamataas na tsunami. And because of that, nagkaroon tayo ng mga kahandaan na ginawa. After 1976, nagtayo tayo ng National Disaster Coordinating Council. Kasi nga massive yung pagbigay ng relief at pagre-rescue during that time. Opo. Ibig sabihin po, Sec, hindi rin pala assurance, kagaya po na meron palang paggalaw na ito nung 2023 na 6.9 magnitude. So hindi rin pala assurance yun na hindi siya gagalaw ng malakas uli. Kasi bawat segment, no, bawat haba ng posibleng segment ng Fault. trends na gagalaw o ng fault na gagalaw, meron tayong estimate kung gaano kalaki ang pwedeng ipakawalang magnitude. Kung ano yung kaya niya. Kung ang kaya niya ay magnitude 8, usually sa trends, kaya niyang magnitude 8 to 8.5. So yung magnitude 7, 7.2 versus 8, 30 times pang ano yan, lesser in energy. So, kumbaga, meron kang napakawalang enerhiya, pero hindi buong Hindi buo ang buo. napakawala. Meron ka pang natitirang posibleng mas malaki. So parang ganyan po yung nangyari dito sa Yes. Cotabato. Yes. Gumagalaw siya pero hindi pa na-reach yung peak. Nare-release yung... Kasi habang dumadaos-dos yan, o bawat fault ay naglalak, habang tumatagal, yung paglalak niya o pagkakaroon ng friction, nag-iipon niya ng energy. At yung naipong energy, ma-release yan
tuwing merong lindol. Pero kung ang liit lang ng magnitude mo 7 versus kaya ng 8, meron ka pang napakalaking tsansa na magkaroon pa ng mas malaking earthquake. So ibig sabihin, kailangan talaga nating tingnan ano yung mga worst case scenario para makita natin na kailan talaga tayong mag-antabay at lalong maging handa. So matotal, yan yung posibleng mangyari. Pero kung paano maapektuhan ng mga bahay, mga building, at mga tao, depende na yan sa kahandaan at dalawang kahandaan yan. Una, kahandaan ng mga bahay struktura. Kung yumanig ng malakas, kaya niya bang ma-absorb yung energy at hindi siya bumagsak? Mabibigay. O hindi siya collapse o hindi kaya ay magkaroon ng mga parte na babagsak. Bagsak. At siyempre, kakayahan ng tao na mag-responde ng tama habang lumilindol. At pagkatapos nito, kasi sa mga dalampasigan, baka magkaroon ng tsunami sa mga kabundukan, maliban sa pagyinig, baka magka-landslide. Sa mga lugar na malalambot, baka magka-liquefaction. Mabuti na lang wala tayong nakitang fire after the earthquake. Yeah po, opo. Usually, kapag nagluluto ka at nagkataon na may mga ginamit kang digaas o di kaya ay mga kahoy, minsan natutumba yung mga lutuan mo at nagkakaroon ng sunog. Mabuti walang ganon. Pero nakita natin yung malakas na pagyanig, nakita natin yung pagbibitak ng lupa at paglabas ng tubig sa mga patag at malambot na lugar, ang tawag doon ay liquefaction. Nakita natin yung landslide sa mga kabudukan o sa matatarik na lugar at nagkaroon ng tsunami. So, kakaiba ang panganib ng lindol. Maraming mga hazard na kaakibat or associated sa isang malakas na lindol. Ang pinakamatindi dyan, yung malakas na pagyanig. Opo. Ibig sabihin po kung ang trench po, kaya niyang mag-generate ng magnitude 8. So itong nangyari sa Cotabato, hindi pa yan ang peak. Well, depende yan. So, okay, yan na yung parang pinakamataas niya. So, usually, kapag ganyan na yan, most likely, hindi na siya mas mataas in the meantime. In the meantime. Ang mangyayari dyan, mga aftershocks. So, ngayon, ang aftershocks naman, meron tayong rule of thumb na kapag magnitude 7.8 o magnitude 8, ang mga aftershocks na malakas, mga 1 order of magnitude lower. Sabihin natin magnitude 6.8 or lesser. So nangyayari may magnitude 6.4. So kung buong haba ng Cotabato Trends ang pag-uusapan, siyempre sa ibang lugar, hindi pa nare-release yung ano. So hindi pa. Ibang usapan Kasi yun. may sabi niyo may portion may po yan. segment yan. Segment. May segment yan. Pero sa ating pagtingin, talagang napaka-aktibo nitong Cotabato Trends na mag-generate ng malalakas na lindol and magdulot ng tsunami. Even in the year 2002, meron ding malakas na lindol dyan na mabuti na lang hindi talaga matataas ang tsunami. Now, Cotabato Trends o anuman trends sa Pilipinas, talagang meron kakayahan na mag-generate ng magnitude 8 or so, no? Plus or minus na lindol at mag-generate ng tsunami. Kaya yung buong dalampasigan na nakaharap sa Dagat Pacific or Philippine Sea, nakaharap sa South China Sea, West Philippine Sea area, Sulu Sea, Celebes Seas, kayang magkaroon ng tsunami kasi nga may trends. Yes. And then inland, yung malayo na sa trends, may mga posibleng mga offshore fault na nasa ilalim ng tubig na pwede ring magdulot ng tsunami o di kaya ay mag-trigger ng landslide sa tabi. Sa tabi. Either malalaking cliff or submarine landslide na magdulot ng localized tsunami. So, in essence, kailangan talagang maghanda ang mga kababayan na natin na sa shoreline. Meron pong baybayin sa sa Glan, sa Sarangani, na after nung lindol, hindi na raw bumalik yung tubig. Yes. Ano po ang naging reason doon? Sek, balik po ako doon sa meron pong
baybayin sa sa Glan sa Sarangani na after nung lindol hindi na raw bumalik yung tubig. Yes. Ano po ang naging reason doon? Ah. Nakikita natin. Kapag may lindol at ang sanhi ng lindol ay either pagkilos sa isang trench o isang fault na merong vertical component ang pagkilos niya, may pagkaangat. Opo. May coastal uplift na tinatawag. At yung nangyari sa Glan Sarangani, sa ibang mga bayan ng Sarangani, and even sa Balut Island, ay napaangat ito. Mga 2 meters ang kanilang nakita sa mga kasama natin sa DOST FIVOX. Meron din namang pagkakataon na may umaangat na baybayin, meron ding bagsak. Bumababa. Pero wala pa tayong nakitang report sa atin na may subsidence, but mostly coastal uplift. In fact, kung mapapansin mo yung mga larawan, ito yung mga corals, no? Na very flat siya. Very flat. Ang tawag namin ay marine terrace, marine coral terrace. Ito usually ay flat dahil yung wave action mo ay consistent for a long, long time. Kaya yung ilalim ng wave, kasi nga naapektuhan yung buhay ng mga corals, nandyan yung pinaka nabubuhay na coral, flat siya. Opo. And kung merong paglindol, napapaangat yan at makikita mo na ngayon na exposed. So kapag may limestone ka o corals na nasa dalampasigan or nasa shoreline or nasa bundok, evidence yan ng maraming beses na paglindol sa lugar na yon. So sa ibang lugar sa Luzon, sa Mindanao, even sa Bohol for example, di ba, may Chocolate Hills tayo na nasa bundok at napaangat din yung ilang bahagi ng 2013 earthquake, makikita natin minsan na ang dalampasigan ay flat, pero sa unahan papunta sa bundok, parang merong steps o terraces na makikita natin. Every time na meron kang makitang ganyan, one flat area na napaangat is one major earthquake event. Sek, yung pong lalim na 10 kilometers, meron po ba tayo, baga sa perspective din ng mga kababayan natin, yung nangyari na yon na lalim, meron bang kung mas bumabaw siya, mas matindi ang nangyari, or yung 10 kilometers ba is a normal depth yan ng yung mga trench natin? Ang lumabas na depth nung sa final analysis ng DOST FIVOX ay 33 kilometers. Mas malalim mas sa malalim sa 10. Basta, kunyari lang, may lindol. Kunyari, magnitude 7. Opo. Major earthquake na yan. Yes. Kung ang pinagmulan noong pagpunit ng bato, bato. yung pinaka-hypocenter na tinatawag ay 10 kilometers versus meron ka namang lindol na 50 kilometers, imagine mo na yung energy pareho. Pero kunyari 10 kilometers, yung kapal ng 10 kilometers, kunyari may bahay sa taas, partly yung enerhiyang tatahak doon sa 10 kilometers, mababawasan. Opo. Pero imagine mo, kunyari 50 o 100 kilometers deep, mas makapal ang batong dadaanan niya, mas maraming enerhiyang mababawas. So mas mababaw ang pinanggalingan ng lindol, mas energetic pa yung lindol na darating sa ibabaw, mas malakas ang mararamdamang pagyanig. So yung intensity o damang pagyanig ay nakasalalay una sa lalim ng lindol. Pangalawa, gaano kalayo yung hypocenter or epicenter ng lindol doon sa lugar na kinatatayuan ng tao na nag-estimate na nakaramdam ng lindol. Yung tipo ng foundation, kung malambot ba siya o bato. And syempre kung nasaan ka, kung anong floor ka sa bahay at anong klase ang disenyo ng bahay mo. But tanggalin mo muna yung bahay, nakatayo ka lang sa ibabaw. Pag mas mababaw, mas malapit sa epicentro, at mas malambot yung foundation, mas mataas ang intensity ng maramdaman. Malakas ang pagyanig. Mas malalim, mas malayo, at bato, mas mahina ang mararamdamang pagyanig. Kaya kung sakali mayroong lindol dito sa Metro Manila at mapapansin nyo, kunyari galing sa Batangas o galing sa norte yung lindol, kadalasan yung City of Manila, Pasay, Kamanaba, mas mataas ang intensity niyan kumpara sa mga bayan o syudad ng Metro Manila na nasa eastern side like Quezon City, Makati, Mandaluyong, kasi matigas na
adobe na ang mga bato doon kumpara doon sa Manila Pasay na malambot. Soft sediments ang nasa ibabaw. Opo. Yung 33 kilometers po na nangyari sa South, sa Cotabato Trench, malaking factor na po ba yun? Kaya, bagamat maraming nasira, maraming naapektuhan, pero malaking factor na po ba yung lalim na yon para mabawasan din talaga yung mangyayaring disaster? Well, doon may sa factor din yon. Unang-una nasa dagat, hindi nasa malayo. lupa. Pero dahil magnitude 7.8, kapareho nung 1990 Luzon earthquake, malakas talaga yon. But of course, mas malayo sa lupa at mas malalim ng bahagya, mas mahina ang damang pagyanig or yung ground shaking intensity. Now, dahil hindi rin ganun kababaw yung pinanggalingan ng lindol, yung angat ng lupa naman sa ilalim ng tubig, hindi ganun kataas. Kaya hindi rin ganun kataas Yung tsunami. ang tsunami. Pero mahigit sang metro ang ating nakita sa iba't ibang lugar. Delikado na yung isang metro. Kapag nasa tubig ka, kahit nga hanggang tuhod lang yung tsunami mo, pwede ka nang mabuwal. Yes, kailan Kung nakahiga ka na, pwede ka nang malunod. Di ba? Correct. Kumpara doon sa nakatayo ka. Opo. Malakas masyado ang puwersa ng tsunami. Kaya kung mapapansin nyo, maraming mga bangka na naanod papunta sa dalampasigan at yung iba nga pumasok sa ilog, di ba? Umakyat pa, papunta sa inland. Inland, opo. Ano po yung nakita nyong sec na, ito baguhin natin do sa preparation or dapat nating i-update? Meron po ba kayo na observe dahil dito? Ito ay matagal na nang nausapin. Sa buong mundo, talagang ang ginagawa ay drop, cover, and hold. Pero dapat i-emphasize natin sa ating mga kababayan na ginagawa yan kung sigurado tayo na yung ating bahay o building ay hindi magko-collapse. Kaya nga if yan dapat ina-assess mo na lahat. Kung ang isang bahay o building ay structurally sound, hindi magko-collapse. At yan ay hindi magko-collapse kung sumunod tayo sa building code. Pwede tayong mag-drop, cover, and hold. Proteksyonan ang ating sarili sa mga bagay na babagsak. Yung mahulog, hindi yung collapse. Yung mga overhead na Or nakalagay. yung mga, kaya nga may mga protection dapat tayo niyan. Kung sakaling unstable, hindi kaya, kapag lumindol, dapat hindi na yan ginagamit. O kung may chance ka na umalis na lang, then alis na kagad. Kasi hindi naman bagsak agad yan, may time pa. Ang problem lang, kapag nagkakaroon ng mga bahagi ng bahay na nahulog, delikado din yun kapag ikaw ay gumagalaw. Kaya ang ginagawa talaga ng iba, you protect yourself right away. At kumukuble kung merong kukublihan. Kaya nga importante din sa ating mga eskwelahan na matibay ang mga desk. Di ba? At least, nandun ka sa Kaya ilalim, protektahan. kahit dumagan, meron kang espasyo na pwedeng pagtaguan. Opo. Pero importante talaga na ina-assess ang mga bahay at building para malaman ng tao kaya ba niya na mag-withstand ng magnitude intensity 8 na lindol. By the way, syempre, yung magnitude PHIVOLCS, DOST PHIVOLCS ang magsasabi. Pero bilang mamamayan, paano masasabi na malakas yung lindol? Siyempre, ito na yung tinatawag nating intensity. Kapag hindi ka makatayo, hirap na hirap kang tumayo, intensity 8 yun. Kaya mapapansin mo, doon sa medyo, na kahit tumayo yung mga tao, nabubuwal, intensity 8 yun. Very destructive shaking yan. Delikado na talaga yan. Kung ikaw naman ay nakakatayo at nahihilo, at kaya mong gumalaw, hindi pa yan intensity 8. Kaya, ang importante dyan, protect yourself. Hindi naman magko-collapse yung building. Baka kasi, ang mangyayari sa'yo habang ikaw ay kumikilos, baka tumba ka o may bumagsak. So, importante sa ating mga kababayan na magkaroon ng tamang assessment kung gaano kalakas yung pagyanig. Pero siyempre, pag mga bata, hindi pa yan masyadong kaya. Kaya importante, Yung mga teacher. teachers Yung alam. sinasabi nyo At kanina. mag-command sila. Kasi, magnitude 5, magnitude 6 na lindol, nakakatakot talaga yan sa mga hindi sanay. Yes. Gegewang-gewang ang ang lupa at minsan hindi mo alam kung ano mangyari. But una, kung alam mo kung kalidad ng bahay at building, alam mo yung intensity ng shaking, magkakaroon ka rin ng idea habang lumilindol
ang most likely posibleng mangyari. Opo. Speaking of dun sa mga structure po, Sec, alam nyo naman tayo mga Pilipino, minsan masyado tayong masente doon, sentimental value, yung mga old natin, halimbawa yung mga cathedral, mga ganyan. So ano yung perspective nyo doon, Sec? Kasi in-encourage natin yung, sa building, in-encourage natin matibay, ganito. Pero meron po tayo pinapreserve na pinapasukan din naman ng mga tao. Ano po ang insight nyo po doon? Kung matatandaan nyo, bakit bata ka pa siguro? 2013, maraming simbahan sa probinsya ng Bohol na nag-collapse. Ano po yan? Alam ko po yan, Sex. Opo. So, ibig sabihin, delikado yung mga sinaunang mga simbahan na hindi na retrofit. Kaya, pwede naman nating i-preserve yung mga yan, pero dapat yung makakatagal pa rin. Structural integrity talaga ay dapat tingnan ng mabuti. Yung isang simbahan doon, napuntahan ko yun eh. Yung mga pader doon, parang pinagdikitan ng mga limestone bricks. Ay ano lang, parang mat. May mat siya ng kahoy at pinagdikit doon. Nung makita ko doon, delikado to. Kaya pag nandun ako, umalis kagad ako sa portion na yon. Kasi yun yung pinakadelik. At yun yung bumagsak. Yun nga yung bumagsak. So yun yung kailangan natin sa mga lumang simbahan, i-retrofit. Kung maalala nyo, itong Manila Cathedral, years ago, hindi yan nag-operate. Kaya maraming kasal doon na hindi natuloy. Opo. May 2 years atang walang operation kasi ni-retrofit. Para ma-preserve pa rin. Oo. At ako nga, mahilig din akong mag-relate sa mga historical na nangyari sa bawat bayan. Marami tayong mga lumang simbahan na merong signage sa harap na nilalagay doon kailan ito nasira ng sunog, ng lindol, di ba? So, yung mga malalaking simbahan, witness yan ng mga trahedyang nangyari sa lugar na yon. And kung talagang napaka-historical na mga simbahan na yun, dapat i-retrofit din. At hindi lang yun. May mga building din, Sec, na talagang... Lahat ng building. Kasi annual dapat tinitingnan yan. Yung mga building na mahina, hindi na dapat yan pinapagamit. Kinokondemn. Kaya nga minsan nagtatanong, tama pa ba yung drop, cover, and hold? Sabi ko, ang assumption dyan, kung matibay ang building at hindi magko-collapse. Ang drop, cover, and hold ay pananggal lang sa ating ulot katawan sa mga bagay-bagay na pwedeng matumba o mahulog mula sa bahay. Pag mag-pancake ka dyan, wala ka masyadong laban. Pero kung na-assess mo na magpa-pancake, ang building dapat hindi na yung ginagamit. Correct. Kasi delikado na talaga. Delikado so doon walang magagawa yung drop, cover, and hold. Meron pa rin kung meron kang espasyo may na espasyo. Tulad sa Baguio noong 1990, may mga sikat na tao na sumukob sila sa ilalim ng mesa kahit nag-pancake, may espasyo pa rin. Meron pa rin sila na... Pero siyempre, ba't mo parang isusugal yung buhay mo? Kung alam mo naman yung building na yun o bahay, babagsak talaga, magpa-pancake, magko-collapse, hindi yung piraso lang. Ang mga bahay, mga building, sa ating building code, hindi sinasabing zero damage. Tama. Hindi ganun yan. Ang sinasabi lang, hindi siya magko-collapse at may panahon ang mga tao na lumabas kung sakali mang lumindol. Pero posibleng may mga cracks yan, may mga pirasong babagsak. At doon ka dapat maprotektahan. Kaya nga stay put ka dapat kapag ganun ang mangyayari. Thank you po.